Let's go! Gamit natin ngayon tropa yung ating OSEC S9R, yung ating sports cam. Ngayon ko lang ulit ginamit to tropa. Mas malinaw to tropa sa gabi compared mo dun sa isa ko, which is yung GoPro, yung Hero 4. Yung kagandahan dito sa OSEC S9R, mas malinaw siya sa gabi. Pero when it comes to audio, quality talaga yung audio ng ating GoPro. Yun yung kagandahan sa GoPro. So ngayon, pasok tayo tropa. Last night, bukas rest day ko. Sana makagala na kami ni Mrs. bukas. Magpapagas din tayo tropa. Nanalo si Mrs. sa Zumba eh. So may cash prize na 200 pesos. So nanghingi ako ng 100. Malayo na rin mararating ng 100. Kaso tumaas na naman ang gas. So hanap tayo ng gasolinahan na medyo mas mababa. Baka sa total tayo makapagpagas, mas mababa ng magkano dun. Pero kung konti lang ang diferensya, baka mag-petron na ako. Sarap talaga magmotor pag gabi, no? Kasi hindi mainit, walang masyadong traffic, wag lang uulan. Kalaban talaga ng mga nagmumotor is yung ulan. So kung napapansin nyo tropa, sunod-sunod yung paggagawa ko ng mga content. Medyo mahirap, in daily vlog ang hirap. Pero syempre ginusto ko to eh. Parang hinahanap na rin kasi ng katawan ko. Ako kasi yung tipo ng tao na pag may naisip ako, halimbawa content, naisip ko, gusto ko gawin agad eh. Ura-urada. Kasi pag hindi ko ginawa, makakalimutan ko na siya kinabukasan. Sayang. Minsan pag naisip ko, napipilitan na rin si Mrs. eh. Sumusunod na si Mrs. eh. Gagalit mo na yun. Ano ba yan? Ganyan, ganyan. Pero gagawin din naman. Nahilig na rin si Mrs. sa pagbablog eh. Pareho na kaming vlogger na hindi kumikita. Pero feeling ko mas mapapansin si Mrs. Kasi magaling talaga si Mrs. sumayaw. Araw-araw siyang nananalo tropa. Seryoso. Nung ayaw niya pa mag-vlog, yung hindi pa siya nagba-vlog, araw-araw yan, may award yan pag uuwi. Lagi siyang may award eh. May sash, may trophy, may certificate. Sabi ko nga sa kanya, ipunin niya eh. Kaya so, tinatapon niya rin eh. Minuksan din ni tropa yung ano niya, ilaw niya. Pero sana, hindi naman sa nagyayabang ako. Ang totoo niyan eh, medyo malabo na talaga yung mata ko. Kaya kailangan ko talaga ng ilaw. Extra na ilaw. Alam ko hindi lang ako ah. Sigurado, yung mga tao na nagmi-mini driving light, eh yung dahilan eh malabo na yung mata. Lalo na pag gabi. Pero syempre pag inilawan ka rin ng kasalubong mo, ibig sabihin nasisilaw siya. So patayin mo muna. Ganun lang kasimple yung tropa. Then pag nakalagpas ka na, tsaka mo buksan. Yun lang naman yun eh. Hindi yung nakabukas ka, pag alis sa bahay hanggang makarating ka sa paroroonan mo, hindi mo pinapatay. Kawawa naman yung mga nasisilaw. Bigayan lang dapat, diba? Bigayan lang. Yan o, 2 bar na lang si Pongkan, 2 bars na lang. Tuwan-tuwa ako nung nanalo si Mrs. eh. Hingi ako 100. Oh, tapos may 100 pa ako dito. Ay, may 150 pa ako. 250. Malayo-layo na mararating ng 250. Alright. Kaso, saan tayo magpapagas? Sa Petron na lang siguro. Ang ganda ng gas ng Petron eh. Ganda ng takbo.
Sigurado tropa, harangin na naman tayo ng mga batang dismo. Appear lang tayo. Hindi na muna ako magbibigay ng sticker. Alam yung mga batang yan. Araw-araw na lang sticker. Sabi nga nung isang bata, si Taba, yung e-bike daw nila, puno na ng sticker ko. Tuwa kami ni Mrs. eh. Proud pa siya eh. Ay, tol, yung e-bike namin, puno na ng sticker mo. Sabi yung ganun. Tawa kami ng tawa ni Mrs. Which is totoo naman, kasi araw-araw ba naman? Nakapagpagawa kasi ako ng sticker na medyo mura lang. So, ang ginawa ko, dadaan ko, binibigyan ko sila kasi mura lang naman paggawa ko eh. Eh, naubos na. Sipin mo, ilan yun? 100 pieces yun. Naubos agad. So, ngayon, taste muna sila. Wala mo ng sticker. Pero kung nagka-budget uli ako, magpapalaro ulit ako. Pero may naisip akong content eh. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo. Kaya lang yung content na to, medyo kailangan ko talaga ng lakas ng loob. Kasi yung content na to, na gagawin ko, ang magiging beneficiary is yung mga bata. Kung sakali may malilikom akong pera, mapupunta sa kanila. Kaso, medyo kailangan ng lakas ng loob eh. Pero kaya ko yun, sigurado. Kaso, hindi ko pa man nagagawa, natatawa na ako. Nahihiya na ako. Hinihikilig ako, puta. Ay, ako. Umaasa pa rin ako, tropa, na one day, pagising ko, umabot na ng 100,000 yung followers ko sa Facebook, sa TikTok, kaya 100,000 sa YouTube. Kaya mas lalo ko pang ginagalingan eh. Mas lalo pa ako nag-iisip ng masasayang content. Gusto ko kasi yung content ko maging unique. Gusto ko unique, walang katulad. Or kung meron man katulad, kukuha lang ko ng idea. Hindi ko gagayahin ng gayang-gaya. Kasi nakakahiya naman mismo dun sa nag-isip ng content. Alam nyo ba, tropa, yung pag-iisip ng content is napakahirap. Para ka rin nagre-research eh. Diba? Para ka rin nag-aaral. Kaya yung iba, yung mga nanonood sa amin, yung mga nakasubaybay sa mga creator o yung mga vlogger na tulad ko, sana naman suklian nyo naman. Katulad ng sinabi ko sa vlog ko kanina, na parang lang yan parang kumain ka sa isang restaurant. Tapos, syempre, pag kumain ka sa isang restaurant, obligado kang magbayad dun sa kinain mo. Kahit na nasarapan ka man o hindi ka man nasarapan, satisfied or hindi ka satisfied dun sa kinain mo, obligado kang magbayad. So parang ganun din sa social media. Na kung saan napanood mo yung ginawa namin, yung vlog na ginawa namin, pinag-isipan namin, binubuhos kami ng oras, nag-google kami ng panahon, dugot pawis, sana naman, suklian naman ng mga nanonood. Ganun lang kasimple, tropa. Yung simpleng react nyo, yung pagla-like nyo, love, o kung di nyo nagustuhan, yun lang naman ang hinihingi namin di ba? Yung reaction nyo. Kasi malaking bagay yun sa amin. Kayo yung customer namin, so kailangan namin ng feedback nyo. Or else, kung ayaw nyo naman, mas maigi pa para sa akin real talk lang para sa akin, mas maigi pa, unfollow nyo na lang kami. Kasi ibig sabihin kasi nun, na hindi kayo nagre-react,
Wala kayong interest sa amin. Wala kayong interest sa akin. So unfollow nyo na lang, 'di ba? Parehas pa tayong hindi na stress. Kasi kung na-stress ka, lagi mo nakikita yung page ko lumilitaw sa wall mo, 'di ba? Unfollow mo na lang. Kasi kami nag-expect kami. Kasi lahat binibigay namin, research, isip. Tapos in return, nakikita namin ang daming views. Pero ang reaction wala. Ganun lang kasimple, tropa. Ito, kilala ako nito. Kilala tayo dito sa Total eh. Yeah! Pagas tayo ng 250. Para kahit papano eh, hindi naman umiyak si Pongkan. Minsan pangalan ko dito Pongkan, minsan Duke. Depende sa mood ko eh. So ngayon, pagas tayo ng 250 pesos. Yan. Masaya na siguro si Duke dito pag nagpagas tayo ng 250. Salamat kay Mrs. Ito yung ambag ni Mrs. yung 100. Galing dun sa, galing sa napanalunan niya sa Zumba. Diba? Big give and take lang kami ni Mrs. eh. Kaya lang, pag sa lalaki, ang hirap magpaalam, diba? Dahil pa sinasabi, ganyan-ganyan. Pero papayag din naman. Pero kailangan dumaan ka muna sa butas ng karayom. Bago ka payagan. Ganun ang Mrs. ko eh. Tataas daw ng 2 piso bukas ng umaga. Nako. Ay, kailan kaya ako sisikat? Para hindi lang barangay Dismo ang mapuntahan ko. Hindi lang mga batang taga Dismo yung makikinabang. So anyone na makakapanood ng vlog ko, baka may mga sponsor naman dyan. Sana naman mag-sponsor naman kayo para sa mga bata. Hindi naman para sa akin, para sa mga bata. Kahit mga item na mismo, mga notebook na mismo, mga ganun. Tapos lagyan nyo na lang ng pangalan nyo, ng produkto nyo, di ba? Then endorse ko na lang kayo. Nagawa ko lang talaga ng paraan eh. Minsan kahit walang-wala na ako, nangungutang ako kay Mrs. Pag meron ako naisip na content na alam kong matutuwa yung mga bata, na kahit na yung premyo hindi kagandahan o hindi kamahalan, pero alam kong matutuwa yung mga bata, ginagawa ko ng paraan. Nahiram ako kay Mrs. Mangutang ako. Then, pag nagka-dilihensya ako, nakarakit ako, tsaka ako siya binabayaran. Real talk yung tropa. Akala nyo, porkit nabablog ako, marami akong pera. Hindi po. Minsan nga, hindi pa sapat yung binibigay ko sa pamilya ko eh. Tsaka sa mga magulang ko. Yan talaga ang ano ko eh. Pag sumikat talaga ako, nako. Siyempre, unahin ko yung pamilya ko. Tsaka yung mga magulang ko. Then yung the rest, yung mga tumulong sa akin, bakit ako makyat, bakit ako nasa taas. Tulungan natin. Nakikita ko naman kung sino yung mga tao na handang tumulong eh, o laging tumutulong sa akin. Kitang kita ko yun sa dashboard ko. Siyempre sila din yung una kong tutulungan. Kapag nabiyayaan ako, bibigay ko rin o i-share ko rin yung biyaya sa kanila. Ganun lang kasimple ang buhay. Hindi na natin kailangan pang gawing komplikado. Lapit na tayo sa Dismo. Haharangin na naman ako ng mga yan. Bomba daw, bomba. Pero since gabi na, hindi tayo magbobomba kasi baka mapagalitan tayo.
Pero baka may mga natutulog na eh, di ba? Ano lang tayo, bati-bati lang, shoutout lang. Ito yung kaisa-isang barangay sa Kabuyaw na kung saan kilala ako bilang si buti pa si Tonton. Kaya pag sumikat ako, ito ang unang-unang barangay na pupuntahan natin. Wala na sticker! Bata, sticker pa rin! Ay nako. Minsan hindi ko na sila hinihintuan kasi nandun sila sa kalsada mismo eh. Nasa gitna. Mabangga eh. Pag uminto naman ako, kuyog na ako. Hindi na ako makaalis. Kaya minsan iniiwanan ko na lang eh. Gabi na kasi mahirap na. Si Digong ata yun ah. Oo nga si Digong. May nanalo ng bola. Tsaka nanalo ng damit. Dami na napanalunan nun ni Digong ah. Galing sa games yun eh. Nanalo siya unang-una sa lato-lato. Tapos nung nakaraan naman yung sa color naman. Get the color in the box. Kaya may na lang maga. Yung madaling kausap yun si kuya eh. Ibig sabihin may tiwala siya sa akin. Yung isa hindi talaga eh. Which is hindi naman natin masisisi kasi yun ang trabaho niya, 'di ba? Yun yung trabaho niya, maningil. Kaso nga lang, ayoko lang nung daming sinasabi. Kasi meron pagkakataon, minsan 'di ba wala kang barya. Minsan malilate ka na. Minsan nakalimutan maglagay ng 10 piso sa bulsa mo. Eh yung bag ko nasa U-box. Mga ganung bagay. Pero kung mag-OYY analysis ka, ikaw pa rin na may problema. Kasi obligasyon mo eh na magbayad eh. So kasalanan ko talaga. Sorry. One time kasi nagkasagutan kami. Parang ganun, sabi ko bukas na lang pre pag awas ko. Tapos nung paglagpas ko, ang dahil sinasabi sa galit ko na asar ako, bumaba ako, tapos kinuha ng pera ko kasi nasa U-box eh. Kalimutan ko kasi maglagay ng barya sa bulsa. Tapos habang nagbabayad ako, sabi ko pasensya ka na ha. Pero next time naman sabi ko konting konsiderasyon naman. Kasi araw-araw mo naman ako nakikita dumadaan dito. So wala naman akong katulad ng motor. So lakas naman ng loob ko kung di ako magbabayad, di ba? Dami niya sinasabi, ganyan-ganyan. Pero okay na, ayos na kami. Kwento ko lang. Nakwento ko lang. Pero sa mga ganung bagay, tropa, huwag natin paiiralin talaga yung init ng ulo. Kasi mahirap na pag nagbangga kayong dalawa, di ba? Hindi natin alam yung pwedeng mangyari. Yun yung dapat nating iwasan. Pagiging high blood. Yan. Yan ang kalaban natin mga matatanda na eh. Pagtaas ng presyon. At dapat laging cool ka lang. Yun. Yun ang sikreto doon. Parang magbibingi-bingihan ka na lang para matapos na. Kasi kung sasagot sabat-sabat ka pa, may ibang usapan na yun. Baka ano pang mangyayari. So nandito na tayo, diba? Daldal ko no, simula paggaling may pag-alis ng bahay, dami kong sinasabi.
Hanggang nandito na sa Wyatt, dahil pa rin sinasabi. Last night. So there you have it, tropa. Another walang kwentang content. If you like this video, tropa, don't forget to like, share, and subscribe sa Buti Pa Si Tonton TV. Hanggang sa muli, tropa. Buti Pa Si Tonton. Peace. Bye-bye.